Hi guys, welcome again to another episode ng Fortuner Review. So for today's vlog guys, ay share ko naman sa inyo yung difference ng tatlong driving mode ni Toyota Fortuner 2022. So meron siyang tatlong driving mode. Una is yung Eco mode, then yung normal mode, then yung last one is yung ating sports mode. So i-check natin kung ano yung difference ng tatlong modes na yun. So keep on watching guys. Try is yung Eco mode. So ito nandito yung selection guys sa malapit sa shift knob. Ito yung Eco mode. Then nasa gitna naman yung normal mode. And then sa right side yung sports. So unahin natin tong Eco mode. So sa Eco mode guys, siya yung pinaka fuel efficient. So mostly ginagamit ko to kapag traffic at saka city driving, kasi mas matipid talaga siya sa consumption. Yun nga lang, ayun, ramdam yung medyo parang tigil yung takbo niya. Hindi ganun ka-aggressive yung ating throttle. So siguro yun nga, dahil naka-eco mode tayo, mas matipid yung bigay ng gasolina. So yan yung eco mode. Medyo kontrolado lang yung takbo. Tsaka mararamdaman mo siya kapag nag-accelerate siya is talagang dahan-dahan, hindi siya biglang mag-accelerate agad. So yun yung Eco mode. So next, ang itatry naman natin is yung normal mode. Ito yung nasa gitna. So pindutin nyo lang yan. Then pagdating naman doon sa instrument cluster, kapag naka normal mode siya, wala kang makikitang indicator. So ibig sabihin niyan, nasa normal mode, driving mode tayo. So pagdating naman sa normal mode, ito yung kanyang driving condition is mas aggressive na siya ng konti kumpara dun sa Eco mode. Pero nandun pa rin yung parang medyo kontrolado pa rin yung takbo. Pero mararamdaman mo rin na compare sa Eco mode, mas mabilis na siyang mag-accelerate. So every time na tatapa ka sa ating accelerator, mas responsive na siya versus dun sa Eco mode. So ito naman, ito yung madalas kong gamitin kasi para sa akin doon sa tatlong driving mode, kasi ito yung pinakatahimik yung engine. Then nasa in between kasi siya nung Eco mode at saka sports modes. So mas smooth yung takbo, pero siguro kung in terms of gas consumption, mas malakas siya ng konti kaysa kung i-compare natin sa Eco mode. So ayan,
Yan yung ating normal mode. So ang last na ito-try naman natin guys is yung sports mode. So ito yon, yung nasa right side. So ganun lang din, i-press nyo lang din yan anytime. No need to release yung gas. Then makikita nyo rin dyan sa instrument cluster, may indicator na siya na naka-sports mode na tayo. So yun, sa sports modes naman, ramdam mo talaga na sobrang responsive na nung gas pedal, nung accelerator, kumpara dun sa dalawang driving mode natin na eco mode at saka normal mode. Yun nga lang, yun, maririnig mo rin mas maingay yung kanyang engine, pero sobrang responsive talaga niya, mabilis mag-accelerate. So usually itong sports mode, ginagamit ko siya kung kapag mag-overtake ako or dun sa mga uphill na madadaanan namin, kasi talagang mas responsive yung engine eh. Yun nga lang, talagang makikita mo sa gas gauge, malakas talaga siya sa konsumo ng gasoline or ng diesel. So yun yung ating sports mode. Ang hindi ko nga lang gusto dito kapag naka sports mode, maririnig mo yung engine noise kahit nandito ka sa sa loob, maririnig mo talaga siya kung i-compare mo siya dun sa dalawang driving mode. Ang napapansin ko, ang pinakatahimik na driving mode sa engine is yung normal mode. Kaya usually yun talaga yung ginagamit ko. Pero sa overtaking at saka yun nga, pag medyo uphill yung daan, the best na gamitin para hindi ka mabitin is yung sports mode. Although bihira ako siyang gamitin, hindi kagaya ng normal mode na talagang yun yung pinaka madalas kong ginagamit. So eco mode naman, ideal din siya gamitin kapag traffic. So kasi yun yung pinaka matipid na sa gas consumption. Yun nga lang, ang comment ko doon is parang medyo sakal yung makina, pigil yung takbo pagka naka eco mode ka. So yun lang guys, yun ang ating review sa comparison ng tatlong driving mode ng Toyota Fortuner. So thank you for watching guys, see you sa next video.